Gagamitin na ng Ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 dating bodyguard umano ni Zaldico sa investigasyon laban kay Ako at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang problema, tila may nagdudulot umano ng delay. Nakatutok si Joseph Morong. 8 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang ipinatawag at isa-isang inimbestigahan ng isang buwan ng Ombudsman. Bahagi yan ng investigasyon ng opisina laban kina Ako at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunibigayan ng kickback sa manumalyang flood control project. Sabi ngayon ng Ombudsman, gagamitin nila ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Ako. Matatanda ang sinabi ng mga dating bodyguard na personal silang nag-deliver ng mga male-maletang milyong pisong kickback kina Ako, Romualdez at iba pang mga personalidad. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung ano ang alam nila sa bigayan ng kickback kaugnay kina Romualdez at Ako. The investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent as to those facts. But as for the rest, hindi pa namin muna, we will not focus on that. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay ng pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang ani ang pirmahan ng 8 ang tigitigisan nilang mga affidavit. Pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Ko na si Attorney Ruy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Bonoan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now kasi we're up against the biggest lawyers. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Giit ng kampo ni late 1st District Representative Martin Romualdez, walang ebidensya na nag-uugnay sa dating speaker sa anomalya sa flood control project. Ayon sa abogado at tagapagsalita ni Romualdez, ang ehekutibo at hindi ang House Speaker ang namamahala sa pagre-release ng pera sa national budget. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. Pinalaga ng kampo ni late Representative Martin Romualdez ang alegasyon ng Office of the Ombudsman na ang dating speaker ang mastermind ng flood control scam. Despite numerous Senate and House inquiries and other official investigations, no former or incumbent DPWH official has ever identified Representative Romualdez as having participated in the planning, procurement, implementation, inspection, payment, or release of funds for any alleged ghost project. Kinontra rin ng Romualdez camp ang sinabi ng Ombudsman na kinalikot umano ng liderato ng Kamara noon ang ginawang budget ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Balak na ngayong gawing state witness ng Ombudsman si Bonoan. Even former DPWH Secretary Manuel Bonoan, despite all opportunities in the past and who had first-hand knowledge of the department's operations, never implicated Representative Romualdez.
Simple lang kung bakit. Because Representative Romualdez was not involved. Giit ng tagapagsalita ni Romualdez, maraming kasamang tao sa proseso ng pababudget at walang isang taong may kontrol dito, kahit pa ang Speaker ng Kamara. At ang pagpapatupad ng budget, ang ehekutibo ang gumagawa. The Speaker has absolutely no authority over project bidding, contract awards, implementation, inspections, payments, or the release of government funds. Hindi niya po saklaw ang pagpaparelease ng budget. Those are functions vested by law in the executive branch. Kung may nagkasala, papanagutin natin. Pero wag natin gawing shortcut ang paghahanap ng isang malaking pangalan para lang may maipakita sa publiko. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Office of the Ombudsman. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.